Alam niyo mga kababayan, minsan or kadalasan, mga kapwa pa natin Pilipino ang nagiging dahilan kung bakit nauudlot yung pag-unlad natin, yung patuloy na pag-angat ng ating bansa. Kadalasan sa nakikita ko, mga kapwa natin Pilipino pa ang nagiging rason o nagiging problema para yung pagbabago, yung kaayusan, no, yung pag-angat at pag-unlad ng ating bansa ay hindi matuloy o mapurnada, no? Sa bidyong ito, ipapakita ko po sa inyo ang isang proyekto na ginawa ng grupo nila Speaker Martin Romualdez at ng local government doon sa Caraga, kung hindi ako nagkakamali. Makukonsider natin yan na isang proyekto ng administrasyon. Ano? At ipapakita ko rin po sa inyo ang isang proyekto na ginawa nila Atty. Leni Robredo at ng Angat Buhay na nag-provide ng kabuhayan or livelihood sa ating mga kababayan sa Lamitan, Basilan, no? So ipapakita ko po sa inyo ang isang uri ng pagtutulungan. Ipapakita ko po sa inyo ang nagiging resulta kapag yung mga pinuno natin ay isineset aside ang hidwaan nila, isineset aside ang kanilang differences, isineset aside ang politics. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang nagiging bunga nito. Dahil nagiging productive po sila pare-pareho. At tayo po ay nai-inspire at tayo po ay nagpupursige na tularan sila at mag-ambag para sa ikauunlad ng ating bansa. So ipapakita ko po sa inyo, tig-isa lamang yung proyekto ng grupo nila Atty. Leni at ng Angat Buhay at yung ginawa nila Speaker Martin Romualdez sa Caraga kasama ang LGU doon. Ipapakita ko po sa inyo. Hindi ko po maipapakita kasi lahat dahil kung ipapakita ko lahat ng ginagawa nila, hahaba po ang video. Gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng isang maganda at mabuting example na kapag ang mga pinuno, no, pagkatapos ng eleksyon, ay nagpo-focus na ulit, bumabalik na ulit sa pagsiservisyo nila sa bansa at hindi gugustuhin mang-agaw ng kapangyarihan, no, ay nagiging productive at ang nakikinabang ay ang mga Pilipino, ang taong bayan. Ipapakita ko po yun sa inyo. Video po, no? After nun, ipapakita ko naman po sa inyo ang sistema ng dalawang taong ito. Ayan po, si Maharlika at yung isang dating sumusuporta kay PBBM na ngayon ay, in my opinion, ay itinakwil na niya si PBBM, ano? At sa akin pong pagkakaintindi sa mga content niya ay hindi na siya sumusuporta kay PBBM, no? Pero para sa akin, siguro hindi ka naman kawalan, no? Dahil kami mga Pilipino sa Pangulo ngayon, handa kami suportahan ng magandang ginagawa ng gobyerno niya, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, no? At kung mabatikos man namin ang Pangulo ngayon, iyon ay dahil gusto naming galingan pa niya ang kanyang pagiging Pangulo, no? Para sa ating bansa, para sa ating mga Pilipino, no? Yung po ang concern natin dapat dito pare-pareho. Hindi yung maibalik nyo yung inyong mga politikong sinusuportahan. So bago ko po ipanood sa inyo yung mga video sa taong ito, kung ayaw mo na sumuporta kay PBBM, fine, hindi ka kawalan. Maraming mga Pilipino ngayon ang gusto na, no, na unahin ang Pilipinas, no. Hindi na namin inuuna kung sino man ang politikong sinuportahan namin dito At naniniwala ako ang mga BBM supporter, yung Pilipinas lang din talaga ang concern nila. Maaring magkaiba ang BBM supporter at mga kamping sa ibang paniniwala, pero iisa lamang po ang goal namin, yung paunlarin at iangat ang Pilipinas. May narinig ka ba sa mga BBM supporter at kakamping na gustong ihiwalay ang Luzon, ang Visayas? Pero sino itong mga nananawagan na ihiwalay ang Mindanao? Yung ba ay magandang intensyon sa bansa? Doon ko napagtanto, nakakaiba talaga ang mga ito. Kakaiba talaga ang mga DDS, no? Hindi yan para sa bansa ang hangarin nyo kung ganyan ang mga pinagagagawa nyo. Anyway, no, hindi ko na po papahabain. Ito po, panoorin po natin. Nagpatayo po ng medical building yata ito sa isang medical school building, no? Nagpatayo po ng isang medical school building, no? Ang LGU, ayan, sila Speaker Martin Romualdez. Pinapakita po dyan sa video na yan na in-unveil yung building. Nasa likod yung building, makikita nyo. Isang proyekto lang po yung pinapakita ko sa inyo. Pero ano pong pinopoint ko dito? Yan po ay may malaking pakinabang sa mga estudyante dyan, no? Yung mga Caraga, province yan, di ba? Hindi na nila kakailanganing lumuwas ng Manila, no? Yan pa, kahit pa isang classroom lang yan, or kahit isang malaking building lang yan, malaking tulong po yan. Ang point dito is may ginagawa. Bakit hindi nyo ma-appreciate? Ito naman, video ni Atty. Leni. Simula nung nagkita sila ni Atty. Leni at saka yung po si nanay na nakayakap sa kanya, na nakaakbay sa kanya, hindi na po sila mapaghiwalay sa mga nakikita kong video. Dahil tuwan-tuwa po siya doon sa proyekto ng Angat Buhay nila Atty. Leni Robredo na Weavers of Hope, Angat Buhay Weavers of Hope, na nakakapagbigay ng kabuhayan sa kanila. Nagkakaroon sila ng kita, natataguyod nila ang kanilang pamilya.
At kung babasahin niyo po yung caption, no, makikita niyo po na sinasabi diyan na nakapagpag-graduate na po siya ng isang CPA. Accountant, no? Kung ako nagkakamali, accountant ng CPA. So, in a way, nakakatulong na po, no, yung mga ganitong proyekto. Itong dalawang leader na ito na pinakita ko sa inyo, pinsan ng Pangulong Marcos Jr., si Speaker Martin Romualdez, at si Atty. Leni Robredo, magkalaban yan noong 2022. No? Si PBBM, si Atty. Leni Robredo, magkalaban. Hindi sila nag-iimikan up until now. Pero nakita nyo ba silang dalawa na nagsalita ng masasakit na salita sa isa't isa after ng 2022 election? Nagmurahan ba sila? No? Nagbintangan ba sila ng kung ano-anong bintang? Yung mga binibintang ng iba dyan, sinasabi, polboronic, dorgista, kung ano-ano. Kababuyan ang nilalabas sa bibig, basura. Para lamang siraan ang mga tao na nagtatrabaho na. Hindi po ba? Tapos hihikayatin pa yung iba na nakakakita na, nakaka-appreciate na ng nangyayari sa bansa natin na maganda, hihikayatin nyo pa na sumama sa inyo. Para ano? Para unti-unti magkagulo na naman? Hindi tama yung ginagawa nyo. Hindi yan makabayan, hindi yan makabansa. Sa tingin ko, pansarili nyo lamang yung ginagawa nyo. Sa tingin ko, ang gusto nyo maibalik sa kapangyarihan, ang kung sino mang gusto nyo ibalik sa kapangyarihan. Tapusin na po natin yung sistema ng murahan, bastusan ng bastusan. Wala po na pala ang bansa dyan. No? Sinaktan lang natin ang isa't isa. Sa totoo lang. Tapos na yung eleksyon Nakikita naman natin na may ginagawa. Oo, hindi naman perfecto yung administrasyon ng bawat pangulo. Kay Pinoy, kay dating Pangulong Duterte, kay PBBM. Yes, pwede tayong bumatikos, no? Para galingan nila. Pero yung babastosin nyo, ibang usapan na yan. Kasi ganito po yung ginagawa nila Ito, sa tingin ko, yung mga ganitong sistema nila ang nagpe-prevent sa ating pag-usad. Pakinggan nyo po ito. Ayan, si Kuya. Grabe na to mga Lods. Yung wala ka na ngang makitang matinong proyekto ni Tambaluslos. Ngayon, ginawa na nila ng proyekto. Pero grabe din naman talaga ang presyo. Uy, ano to? Calling the attention ng mga loyalistang mahal na mahal si President BBM. Huwag kayong pumayag na ganito. My God! Nakakalito. Mas malaki pa ang tarpaulin ni Tambaluslos kesa kay President BBM. Wow! Huwag kayong pumayag dyan. Diba? Kaya ako sa totoo lang, kaya nga nanggagalaiti ako kay Tambaluslos Kasi masyadong pabida. Diba? Masyadong nag-aaktong pangulo. Oh, sa mga loyalista, payag ba kayo? Diba? Payag ba kayo? Kaya nalilito na talaga ako sa ibang loyalista. Saan ba sila loyalista? Saan ba sila loyal? Sa mga Marcos or kay Romualdez? Ay, naku. Kasi ang pinagtatanggol na nila ngayon si Romualdez. Na si Romualdez ang dahilan bakit nasisira ang pangalan ng presidente natin ngayon. Tapos makikita mo itong ganito, di ba? Diyos ko, ang laki pa ng mukha, no? Ang kapal! Ayun, napakinggan po natin, no? So, pinutol ko po yung video na yan kasi mahaba. Pero pwede nyo tignan sa platform niya, no? Mapakinggan nyo po yung buong video para hindi po kayo ma-mislead, no? Ang sa akin lang, bago mo questionin, hanapin mo muna, no? Bago mo batikusin. Parang ang mga ito nakikita na lamang lagi yung negative. Ako nga, hindi ako sumuporta kay PBBM Sa Atty. Leni talaga yung sinuportahan ko. Pero tinitignan ko ano ba yung nagagawa, no? Naumay na rin talaga ako dito sa mga to kila Maharlika Bakit? Pakinggan nyo po ang sinabi niya dito. Kung sa tingin nyo may mapapala ang Pilipinas sa sasabihin niya dito, ilagay nyo sa comment section below. Eto na. Sisiguraduhin ko, Lisa, habang ako ay may hininga, mananagot kang hayop ka. Mananagot kang buwakan ng ina ka. Kahit hawak mo ang trilyong pera ng taong bayan, sisiguraduhin ko, Lisa. Pagbabayaran mo lahat ng kababuyan mo sa lahat ng mga Pilipino, wakasan nyo na tong hayop na babaeng ito. Naka, Lisa. Ayun, napakinggan natin. So, ano narinig yung maganda sa sinabi niya? Ano sa tingin niyo ang mapapala ng Pilipinas sa sinabi niyang yon, sa ginawa niyang yon? Again, Maharlika Bodjakera. Kung gusto mong bumatikos, pwede ka namang bumatikos, no? Kung may nakikita kang hindi maganda sa tingin mo. Pwede mong gawin yon, pero yung pambabastos at yung below the belt, no?
mahirap ka na talagang paniwalaan. Kasi unang-una, wala naman napapala ang Pilipinas sa'yo, no? Tapos ganyan ka pa kabastos. Hindi namin nakakalimutan yung mga salitang binitiwan mo kay Atty. Leni Robredo na ginagawa mo naman ngayon kay PBBM, no? Ewan ko ba kung bakit siya nagkaganyan. Seryosong tanong, bakit siya ganyan? Bakit ganyan na siya? Bakit ganyan ang lumalabas sa bibig niya? Marami naman dyan na nagsasabi na nagko-call out, mga matatalino, mga UP graduate pa, may mga magagandang profesyon at career. Pero never mong narinig na nagmura, never mong narinig na ng balahura ng isang tao or pagkatao ng isang tao, ng isang pinuno sa social media, sa publiko. Bakit siya ganyan? Hindi ba siya nangangamba na yung mga video niya ay naandyan na sa social media at maaring forever na yung magstay dyan? No? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa araw-araw na nagbablog siya, nagla-live siya, ganyan lagi ang nakikita ng mga tao sa kanya. Habang yung mga tao na binabatikos niya, oo, uulitin ko, hindi perfecto, may mga ka-call out, at kino-call out natin yon. Pero, tignan din natin, no, yung contribution ng mga tao, yung ginagawa ng mga tao. Kasi kung kayo, babalahurain nyo, no? Sila Maharlika, babalahurain nila ang mga pinuno dahil meron silang mga pinaghuhugutan, may mga pinanggagalingan silang rason. Kung hindi nyo naman mapapatunayan sa korte yan, baliwala lahat ang pambabastos nyo, ang pagmumura nyo. No? Yung mga binitawan nyong salita sa publiko, sa social media, hindi nyo na mababawi yan. Especially dito sa social media dahil mag-iiwan niya ng digital footprint. Sa dami ng video ni Maharlika na kumalat sa social media, imposible na ma-take down lahat yon. Naandyan na, pakalat-kalat na. No, grabe na siya, grabe yung nangyari sa kanya. May mga nagsasabi, kasi daw hindi nabigyan ng pwesto sa embahada ng Pilipinas sa US at kung ano-ano pa. No? Overwhelming yung mga taong inatake ni Maharlika ng personal, sa akin pong opinion. No? Overwhelming, ang dami nila. May mga nababasa ko na sabi may kaso daw si Maharlika, sinampahan na rin ng kaso sa Amerika. Totoo ba yun? Kasi ang alam ko lang na kaso sa kanya is dito sa Pilipinas, yung kay Katunying at saka yung kay Senator Kiko Pangilinan, no? So, kung babalik siya dito, meron siyang kasong kakaharapin. Meron akong isang nadaanan dati na isang parang designer na nagkaso sa kanya, no? Nakalimutan ko yung pangalan, Abel yata, no? If I'm not mistaken, no? Correct me if I'm wrong na lang. So, may nagkaso kay Maharlika. And then, bukod pa doon, meron pa daw isa ulit na nagkakahalagang 2 million or $4 million, no? Malaking halaga yun. At sa tingin ko, malakas ang ebidensya. Malakas ang laban ng mga taong naghabla doon. Nakikita ko lamang po sa comment section, kino-comment nyo, no? So, pakikumpirma na lamang po sa comment kung totoo. Kasi binabasa ko po yung mga comment nyo eh. At natutuwa ako dahil yung mga tao, dito sa comment section natin, nakikita nila na mas okay yung mga pinunong nagtutulungan. Or kung hindi man nagpapansinan, at least gumagawa ng kani-kanilang paraan para tulungan ang mga Pilipino, para paunlarin ang bansa natin, no? Yun sana eh, kasi alam mo, hindi na natin maiiwasan talaga na merong rivalry, na hindi sila magpapansinan. Fine. Pero mas okay na yon kasi nakikita din naman natin sila na nagtatrabaho, busy sa pagpapaunlad ng bansa natin. Tapos makakakita ka ng mga ganitong tao na walang ginawa kundi pambabalahura. In fairness dun sa Kuyang Maputi, no, hindi naman siya bastos, no? Pero nakikita ko sa kanya puro reklamo. Nakakapagtaka kasi suporta siya ni PBBM dati eh. No? So, ayan eh, 'di ba 'yun ang gusto nila dati na makiisa, sumuporta sa gobyerno, makipagtulungan. Ito na 'yung nakikita natin na nangyayari ngayon. Bakit sila na dating nagsasabi ng ganun? Sila pa itong ayaw makipagtulungan, na gusto pang ihiwalay nila ang sarili nila. Kaya ako, alam niyo sa totoo lang, kung hindi man tatakbo sa Atty. Leni, kahit sino na lang ang ipanalo natin, basta wag lang pro-China. Basta wag lamang yung pagwawatak-watakin na naman tayo mga Pilipino. Naniniwala ako, majority ng mga tao ngayon, mga Pilipino ngayon, ay magkakasama, nagiging isa, nagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa natin. Majority, tayo yung majority. Kakamping, BBM supporter, at saka mga neutral. Naniniwala ako na ang hangarin natin ay para sa ikabubuti ng bansa natin. Hindi para sa ihiwalay yung ganito, hindi para sa mag-resign si ganito, para ang pumalit yung gusto nila. No, that's ano gusto niyo mangyari? Mang-agaw ng kapangyarihan? Kaya talagang inadmire ko sa Atty. Leni, kudos sa'yo, Atty. Leni Robredo. Hindi ganun ang karakter mo. At bagkos, hindi ka man personal na pumupunta kay PBBM o hindi man personal na nakikipagkita sa'yo ang Pangulo, pareho kayong may inaatupag para sa kapakanan nating mga kababayan, no?
At yun sana ang makita natin pare-pareho. Kung hindi tatanggalin yung sistema ng paghihilahan, no? Kung hindi natin lalabanan yung mga taong gustong pagwatak-watakin tayo, or alam niyo na, no? Yung i-push yung sa kanila, kahit sila lang naman yung naniniwala sa ganung, or sila lang yung may gusto ng ganung sistema. Kung hindi natin sila lalabanan, kung ito-tolerate lamang natin sila, kailan pa tayo uunlad, no? Kung makabatikos kayo sa mga nangyayari ngayon, akala mo naman perpekto yung dati. Akala mo naman ang galing-galing. Maraming Pilipino nagsasabi ngayon na mas okay ang pamamahala ni PBBM ngayon, ng kasalukuyang administrasyon. Nababalanse ang demokrasya, ang human rights, at the same time, may ginagawa para sa peace and order. Huwag niyo sabihin na nagbabalikan na naman yung mga ganito, ganyan. Hindi po yan nawala noon. No? At kung ako tatanungin niyo bilang Pilipino, mas marami pa ang mga balitang hindi maganda noon. No? Anong gusto nyo? Balik na naman yung patayan? Makikita mo na naman mga kabataan, bata, bulagta. Tapos may maririnig ka ng mga pulis na umaamin na gumagawa daw sila ng taning ebidensya, na kailangan nila ng ganito, na ganyan, na may kota, blah blah blah. Hindi naman natin kinukumpirma yun, ano? Pero yun yung mga naririnig natin. 'Di ba? Mas okay nga ngayon kasi yung mga sindikato sa kapulisan, yung mga involved, no, sa illegal drugs, ang nakukulong, nahuhuli, napapanagot. Kasi yun naman talaga dapat yung root cause ang tagpasin mo. Hindi yung mga sanga-sanga or mga dahon-dahon. Kasi tutubo at tutubo pa rin yung mga sanga na yan at dahon na yan, babalik at babalik, magkakaroon ng problema, babalik at babalik ang mga user, or magkakaroon ng panibagong users kung hindi tatapusin yung mga pinanggagalingan, no? Yung pinagmumulan, no? Kayo mga DDS, huwag kayong magsalita as if ang gagaling nyo or ang gagaling na mga sinuportahan nyo. Maraming Pilipino ang nagsasabi na mas okay ngayon, no? Lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Yes, may mga complaint pa rin, pero anong ginagawa? Yung mga complaint sinusolusyonan, pinakikinggan, no? Ano bang gusto nyo? Yung kapag may magko-complain, mumurahin yung nag-complain, sasabihin mga patay, gutom kayo, ganito ganyan, bahala kayo sa buhay nyo. 'Di ba? Natandaan niyo 'yon? Gusto niyo ganun, mumurahin? No? Yung makikita mo araw-araw ang balita, may sinalvage, may pinatay. Hindi naman dumaan sa judicial process, hindi naman napatunayan kung guilty nga. Yung pala biktima ng mga bad police, no? And yung nangyayari sa West Philippine Sea, kahit papaano, pinapakita natin sa China na tayo kayang pumalag, na hindi nila tayo dapat binubuli. Nagkakaroon na ng moral ang ating mga kasundalohan. Pero hindi naman tayo makikipaggera. Gusto lang natin protektahan yung atin, no? Nasa batas yan hindi tayo mangungunang maggera. Alam mo naman ginagago ka na hayaan mo lang nakahayaan. Mamimihasa yung mga yan. No, ipakita natin sa kanila na meron tayong mga kakampi, na tayo merong karapatan, at meron tayong dignidad na hindi nila dapat tinatapak-tapakan, no? Huwag na tayong bumalik doon sa panahon na binabastos natin ang isa't isa sa social media, sa publiko, sa mga personal na pagdidebate patungkol sa mga issue ng bansa. Tama na, no? Nung panahon ni Pinoy, ganyan ba tayo kabastos sa isa't isa? Nakikita nyo ba na nagbabastusan? Kailan ba nagsimula yan? O, kayo na lang ang humusga. Kayo na lang magsabi, kailan ba nagsimula yan? At nakakapagod na po yung ganyang sistema. Yung maririnig mo, yung ganyang uri ng pagsasalita ni Maharlika Boljakera, hindi ba nakakapagod na? Walang napapala ang bansa dyan. Yes, go, mag-complain kayo, mag-complain. Pero makita nyo rin sana yung mga ginagawa ng mga nirareklamuhan nyo. Ayun na nga, sa Atty. Leni, binaboy, dinasrespect, nagpakalat ng kung ano-anong fake news para sirain siya. Pagkatapos ng eleksyon, natalo siya, ininsulto siya, kung ano-anong pangungutya at pang-aasar ang sinabi sa mga kakamping kay Atty. Leni. No, pero nung ginawa niya, nagparally ba siya? Tinawag ba niya ang mga supporter niya para pabagsakin si PBBM, para manawagan na mag-resign si PBBM? Di ba hindi? Nagreklamo ba siya sa Comelec? Nagprotesta ba siya? Di ba hindi? Ang ginawa niya, tinawag niya ang mga supporter niya at nagtatag tayo, nagtatag kami ng Angat Buhay. Para doon namin ibuhos yung aming nararamdaman. Doon namin ibuhos yung gusto naming mangyari sa Pilipinas, no? Sinasabi ng Atty. Leni, hindi porket natalo tayo ay tapos na ang kagustuhan natin na makapaglingkod sa bansa. Kayang-kayang magpatuloy kahit wala sa posisyon. Kayang-kaya natin yan, no? Imagine, wala naman siyang pondo na galing sa gobyerno. Pero dahil maraming tao ang nagtitiwala sa kanya at maraming tao ang gustong tumulong sa bansa, nagtutulungan,
nag-aambagan, nakakapagpatayo ng mga dormitoryo, classroom, livelihood program, livelihood centers, nakakapagbigay ng livelihood training sa mga tricycle driver, sa mga iba't ibang sektor ng ating bansa, no? Sa mga mangingisda na bibigyan ng mga bangka, no? Nakakapagpatayo ng mga community learning hub para kahit papaano makatulong sa pag-aangat ng edukasyon ng ating mga kabataan. Pero balikan nyo, mga DDS, siya yung ininsulto nyo, siya yung binalahura nyo, ginawa nyo ng kung ano-anong kwento, sinasabi nyo kabit, may mga conspiracy theory pa kayo para pagdudahan siya ng mga tao. Pero ano, siya yung tumutulong ngayon dun sa taong naging rival niya. At yun ang tama, yun ang matino, yun ang magagaling na leader. No? Si Atty. Leni Robredo, si PBBM, wala na silang masamang tinapay sa isa't isa. Ang kagustuhan lamang nila ay ang maunlad, masaganang Pilipinas. Bilang pangwakas, ako po kahit sinong manalo sa 2025 at sa 2028, no? Pero syempre gusto ko sila Atty. Leni, sila Senator De Lima, si Senator Trillanes, si Senator Kiko, si Senator Bam Aquino, si Atty. Chal Jokno, no? Mas gusto ko yung mga yun kesa naman kay Robin Padilla, na poprotektahan ng kaibigan, no? Na sila pa mismo yung magtatanggol sa akusado kesa unahing ipagtanggol yung biktima, no? Mas gusto ko pa yun, sila Senator Bam Aquino. Pero kung hindi sila at ayaw nyo sa kanila, no, irerespeto ko. Pero sana, wag na po tayong magluklok, no, ng mga pro-China. At wag na po tayong magluklok ng mga taong poprotektahan lang nila ang kanilang kaibigan at yung mga taong gustong-gusto lamang ng kapangyarihan, no? Wag na tayong magluklok ng mga taong pro-China at tuturuan tayo na maging unpatriotic, no, o hindi makabayan. Yung tuturuan tayong sambahin ang China na hindi uunahin ng bansa natin, no? Huwag na tayong bumoto or maghalal ng mga taong tuturuan tayong magtanim ng galit sa puso natin laban sa kapwa natin Pilipino. Natuturuan tayong lumabas sa kalsada na manawagan sa pagre-resign ng isang mataas na pinuno. Huwag na ganun, no? Tama na yung panahon ng murahan, tama na yung panahon ng awayan. And pakiusap ko lamang po, huwag na po tayong bumoto ng pro-China. Dahil kapag pro-China na naman po ang mananalo, magiging inconsistent po tayo, babaguhin na naman ng polisiya sa West Philippine Sea. Huwag po kayong matakot sa giyera, no? Yan po ang kuda at narrative ng mga nananakot para masunod ng China sa West Philippine Sea. Baka pag hinayaan natin na puro pro-China, no, mga abogado ng China ang manalo sa Senate, sa mga national position, baka pati po Benham Rice ay kamin na ng China. Nakikita natin sila dyan. And thankful ako dahil ginagawa niya ng solusyon ng gobyerno natin. Magpapatayo po sila ng EDCA. Ayan, may proposal po na magpatayo ng EDCA sa Benham Rice para siguradong mabantayan. Hindi po ba? Huwag na tayong bumoto ng pro-China dahil baka mamaya sila pa yung pumayag, no, na makapasok na naman ang mga Chinese na ito sa mga teritoryo natin. Ang daming ganyan eh. Yung mga Chinese nakakakuha ng Philippine passport. Nabalitaan natin yan, di ba? Kailan nangyari yan? Alam niyo na kung kailan nangyari. Naniniwala ako na ginagawa lang ng ating kasalukuyang gobyerno, kagaya ng gobyerno ni Pinoy, na protektahan ang ating mga bahura, ang ating teritoryo, ang ating soberanya. Hindi po tayo ipapahamak ng ating gobyerno sa gera. Hindi ako naniniwala dun sa mga nagkakalat na sinasabi na magkakagera, na kawawa tayo. Hindi po gano'n. Nasa konstitusyon natin na hindi tayo magdedeklara ng gera. Ang naandun ay depensa lamang po tayo. Didepensahan natin ang ating bansa. At sabi nga ng Pangulo, gusto niya na parang basahin niyo na lamang po, hindi ko kasi makita eh. Parang multi-role or multi-functional ang ating military, no? Ayan, basahin niyo na lamang po. So in other words, may ginagawa po ang ating gobyerno para sa ikabubuti at proteksyon ng ating bansa, no? Huwag tayong maniwala sa mga nagkakalat ng pro-China narrative at saka sa mga nananakot ng giyera, no? Hindi po tayo ipapahamak ng ating kasalukuyang gobyerno. Naniniwala po ako doon. At kahit magkakaiba po tayo ng sinuportahan noong 2022, at kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, may differences tayo, dapat nagkakaisa po tayo para sa ikauunlad ng ating bansa, no? Suportahan natin yung mga pinuno natin, kahit hindi man natin sila sinuportahan noong 2022, kung meron naman silang ginagawang maganda, suportahan po natin sila, no? At yun po yung ipangalandakan natin sa social media, hindi yung puro hatred at puro reklamo. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana po makapagbigay kayo ng opinion nyo sa comment section. Binabasa ko po yan isa-isa. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.